Sa bawat hampas ng alon sa pantalan, may multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw at himutok, engkantong tahimik, ngunit nanunukso. Sa puwerto ng dilim, mga lihim nagtatago, mga aninong umiiyak sa lungkot at takot. Sa puwerto ng engkanto, walang ligtas sa sumpa. Sa bawat paghinga, may mahiga na nadarama. Naninirahan si Mang Tomas kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Ben. 3 taong gulang pa lamang si Ben, subalit ang kanyang kilos at gawi ay nagtataglay ng isang uring kababalaghan. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa hindi mapaliwanag na karamdaman, si Tomas na lamang ang humaharap sa hamon ng pagpapalaki kay Ben. Ang kanyang sariling dugo at laman ay nagiging pinagmumula ng kanyang pinakamalalim na takot. Isang tahimik na gabi, habang ang antok ay unti-unti nang bumabalot kay Tomas, ang kakaibang kalabog ang pumukaw sa kanyang pandinig mula sa silid ni Ben. Puso niya'y kumakabog ng mabilis, habang dahan-dahan niyang tinatahak ang madilim na pasilyo. Nang kanyang buksan ang pinto, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong sa kanya. Si Ben, ang kanyang munting anak, ay walang humpay na inuuntong ang kanyang ulo sa matigas na pader. Ang kanyang maliit na mukha ay walang bahid na emosyon. Ang kanyang mga mata ay tila mga butong walang buhay. Ben, anak, anong ginagawa mo? Sigaw ni Tomas habang dali-dali niyang inaawat ang bata. Ngunit tila walang reaksyon si Ben. Walang takot, walang sakit. Tanging isang walang ekspresyon na titig ang linawal nito sa kanyang ama. Mula sa gabing iyon, ang nakakabahalang senaryo ay naging isang madalas na pangyayari. Paulit-ulit na nahuhuli ni Tomas si Ben na walang habas na inuuntog ang kanyang ulo sa pader. At anumang paraan ang kanyang subukan, tila walang makakapigil sa kakaibang pag-uugali ng bata. Sa paglipas ng panahon, imbes na maglaho ang maselan na simulaing ito, ay tila lumalala pa. Isang araw, habang abala si Tomas sa paglilinis ng kanilang bakuran, isang nakakadismayang tuklas ang kanyang nabungaran. Isang patay na pusa ang nakabaon sa lupa. Ang dugo nito ay tila sadyang binuhos sa mga halaman na nakapaligid. Nang tanungin niya si Ben kung sino ang may kagagawa nito, isang tahimik at nakakakilabot ng ngiti lamang ang tugon ng bata bago ito tumalikod. Hindi na makahanap pa ng lakas si Tomas upang magtanong. Ang takot na nararamdaman niya sa kanyang sariling anak ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Kasabay nito, nagsimulang dumami ang mga pagkawala ng mga hayop sa kanilang munting baryo. Mga daga, ibon, maging ang mga aso ay tila bigla na lamang linamon ng lupa. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang masamang espiritu na nananahan sa kanyang lugar ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ngunit si Tomas na lamang ang nakakaalam ng tunay na pinagmumula ng misteryong paglaho. Madalas niyang masaksihan si Ben na may hawak na mga bangkay ng hayop. At kung minsan pa ay nakikita niyang binubuhusan nito ng dugo ang kanilang mga halaman.
Isang gabi, muling bumalot ang katahimikan sa kanilang tahanan nang biglang may umalingaw-ngaw na mga yabag mula sa labas. Maingat na sumilip si Tomas sa bintana at nasaksihan niya si Ben na may hawak ng isang matalim na itak. Ang bata ay nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, sa madilim na kakahuyan. Ben, ano na naman yung ginagawa mo? Mahinang tanong ni Tomas. Ngunit walang sagot na dumating. Sa halip ay biglang humarap si Ben sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Ama, kailangan ko ng dugo, bulong ni Ben. Isang boses na tila hindi nagmumula sa kanyang sariling bibig. Nanginig sa takot si Tomas. Hindi niya maunawaan ang nangyari sa kanyang anak, ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Ben at itinutok ang itak sa kanyang sariling dibdib. Ama, kailangan ko ng dugo. Muli nitong sambit at bago pa makapigil si Tomas, iginuhit ng bata ang talim sa kanyang sariling katawan. Nawala ng malay si Tomas. Nang muli siyang magkamalay, wala na si Ben. Ang tanging kanyang natagpuan ay ang malamig at walang buhay na katawan ng kanyang anak na nakahiga sa gitna ng bakuran. Napapaligiran ng mga patay na hayop at mga halaman na tila mas lalong sumigla sa kakaibang pataba. Mula noon, ang buhay ni Tomas ay hindi na kailanmang bumalik sa normal. Araw-araw naririnig niya ang mahinang bulong ng kanyang anak na nagsasabi, Ama, kailangan ko ng dugo. At sa bawat paglubog ng araw ay tila nakikita niya ang anino ni Ben na naglalakad sa kanilang bakuran. Hawak ang itak at may nakakakilabot ng ngiti sa kanyang labi. Ang kakaibang anak ni Tomas ay hindi muling nagbalik, ngunit ang kanyang mga ginawa ay nag-iwan ng isang malalim na sugat at takot at pangamba sa puso ng kanyang ama. At hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang dating tahanan ay itinuturing ng isang lugar ng masasamang pangitain sa kanilang baryo. Ang mga hayop ay patuloy na nawawala at ang mga halaman ay tila mas lalong sumisibol dahil sa dugo. Ang bawat pagtunog ng kuliglig sa gabi, iyon ay tila isang malalim na buntong hininga ng kadiliman. Si Mang Tomas, bagamat gising ang diwa, ay nakaratay pa rin sa kanyang higaan at sa kanyang katawan ay pinaghihingaan ng labis na takot at paghihinayang ang alaala ng malamig na katawan ni Ben. Ang walang buhay nitong mga mata at ang huling bulong na humihingi ng dugo ay parang isang sumpa na nakakaukit sa kanyang mga kaluluwa. Hindi niya alam kung ilang araw o gabi na ang lumipas mula ng trahedyang iyon. Ang kanyang buhay na dating kanlungan ay ngayon ay isang monumento ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Ang amoy ng lupa at dugo ay tila nanonood sa bawat sulok, isang patuloy na paalaala ng kanyang nawalang anak at ang kakilakilabot na katotohanan bumabalot dito. Sa kanyang paghiga, biglang may mahinang kaluskos siyang narinig mula sa labas. Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mabilis. Hindi ito ang karaniwang tunog ng hangin o ng mga hayop sa gabi. Ito ay mas tiyak, mas may layunin. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin at lumapit sa bintana. Ang buwan ay halos puno, nagbibigay ng maputlang liwanag sa kanyang bakuran. Sa gitna nito, nakatayo ang isang pamilyar na figura, maliit, payat, at hawak ang isang bagay na kumikislat sa ilalim ng sinag ng buwan. Si Ben, ngunit may kakaiba. Ang kanyang galaw ay hindi na
ang walang buhay na pag-uugali ng kanyang nakasanayan. Mayroon itong isang uri ng maiksi at pambihirang lakas. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid, tila may pinakihinggan na kawalan. Hindi makagalaw si Tomas. Ang kanyang bibig ay tuyo at walang salitang nakakalabas. Ito ba ay isang panaginip? Isang masamang laro ng kanyang isipan, ngunit ang figura ay nanatili roon. Totoong totoo sa kanyang paningin. Biglang humarap si Ben sa direksyon ng bintana. Kahit na malayo, nakita ni Tomas ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang matang walang buhay niyon. Ito ay nanginginig. May isang uhaw na hindi niya maintindihan. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa mukha ng bata. Isang ngiting hindi angkop sa kanyang edad. Isang ngiting nagdulot ng matinding takot sa puso ni Tomas. Tinakpan ni Tomas ang kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Paano ito nangyari? Nakita niya mismo. Nakita niya ang kanyang anak na bumaling muli si Ben at nagsimulang maglakad patungo sa mga halaman sa kanilang bakuran. Ang kumikislap na bagay sa kanyang kamay ay lumiliwanag sa bawat hakbang. Nang makalapit siya sa mga halaman, itinaas niya ang kanyang kamay at isang madilim na likido ang bumuhos mula rito patungo sa mga dahon at tangkay. Dugo. Hindi nakayanan ni Tomas ang kanyang nakita. Tumalikod siya mula sa bintana at napasandal sa pader. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang anak ay patay na. Nakita niya ito, ngunit narito siya ngayon, gumagalaw, humingiti at tila nagpapakain sa dugo. Kinabukasan, hindi na nagkatubili si Tomas. Alam niyang hindi ito ang kanyang Ben. Ang kanyang anak ay kinuha na. Ang nilalang na gumagala sa kanyang bakuran ay isang bagay na masama. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Nagpasya siyang humingi ng tulong. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na bahay. Ang bahay ni Aling Marta. Isang matandang babae sa kanilang baryo na kilala sa kanyang kaalaman sa mga lumang paniniwala at sa mga kakaibang pangyayari. Aling Marta, humihingal na sabi ni Tomas. Nang kanyang nakita ang matanda, kailangan ko po ang inyong tulong. Ang aking anak, si Ben, nakita ko siya kagabi. Tinitigan siya ni Aling Marta ng mga pag-aalala sa kanyang mga mata. Tomas, anak, alam kong mahirap ang iyong pinagdadaan, ngunit si Ben, hindi po kayo maintindihan. Putol ni Tomas. Nakita ko siya, buhay siya, ngunit iba na siya. May hawak siyang itak at binubuhusan niya ng dugo ang mga halaman. Aling Marta, hindi ko na po siya kilala. Tumayo si Aling Marta at hinawakan ang kamay ni Tomas. Halika, iho. Magpahinga ka muna. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ngunit hindi mapakali si Tomas. Ikwinonto niya kay Aling Marta ang lahat. Ang kakaibang pag-ugali ni Ben, ang mga patayin na hayop, ang bulong tungkol sa dugo, ang kanyang nasaksihan kagabi. Habang nakikinig si Aling Marta, ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng pag-aalala. Nang matapos si Tomas, huminga ng malalim ang matanda. Tomas, sabi ni Aling Marta, sa isang seryosong tono, may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos maunawaan. May mga puwersa na maaaring bumalik mula sa kamatayan, ngunit hindi na sila ang dating sila. Kung ano man ang nakita mo, hindi na ito
ang iyong Ben. Ikwinento ni Aling Marta ang mga lumang kwento ng kanilang baryo tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa dugo, tungkol sa mga espiritong hindi matahimik, ang tungkol sa mga sumpa na maaaring bumalot sa isang pamilya. Ang dugo, sabi ni Aling Marta, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. May mga kapangyarihan. Maaring itong nagbigay ng buhay, ngunit maaari rin itong magdala ng sumpa. Ang pagkawala ng iyong asawa, ang kakaibang ugali ni Ben, maaring mayroon itong koneksyon. Nag-isip si Tomas sa mga sinabi ni Aling Marta. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang asawa, ang kakaibang pag-uugali ni Ben mula pa noong maliit ito. Tila may isang madilim na ugnayan ang lahat ng ito. Ano ang dapat kong gawin? Aling Marta, tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Paano kung maproprotektahan ang aking sarili, ang aming baryo? Tumingin si Aling Marta kay Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at determinasyon. Hindi ito magiging madali, Tomas. Ang humarap sa isang nilalang na bumalik mula sa kamatayan ay mapanganib. Ngunit hindi natin maaring hayaan itong manakot sa isang lugar. Kailangan nating itigil ito para sa kapayapaan ng iyong anak at para sa kaligtasan ng lahat. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay muling nagbibigay ng maputlang liwanag sa baryo, si Mang Tomas ay hindi nag-iisa. Kasama niya si Aling Marta at ilang matatapang na kalalakihan mula sa kanyang lugar, handang harapin ang anumang bangungot na nakakubli sa dilim. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahalik sa dahon, tila bumulong ng mga lumang sumpang habang sina Mang Tomas, Aling Marta at ang ilang kalalakihan ng baryo ay tahimik na naglalakad patungo sa madilim na tahanan ni Tomas. Bawat yapak sa madamong lupa ay parang pintig ng isang balisang puso. Ang buwan, isang maputang mata sa itaas, ay tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Tandaan niyo, mahinang sabi ni Aling Marta. Ang kanyang boses ay punong-puno ng babala. Anumang anyo ang kanyang taglayin, hindi na ito ang inyong bed. Huwag kayong magpadala sa awa o panghihinayang. Ang nilalang na iyon ay uhaw sa dugo at ang tanging layunin nito ay ang manakit. Bawat isa ay may dalang sulo. Ang kanilang mga apoy ay sumasayaw at lumikha ng gumagalaw na anino sa paligid na tila mga multong sumasabay sa kanilang paglalakbay. Si Tomas, bagamat nanginginig ang buong katawan, ay matatag na humahawak sa isang krus na kahoy na binigay ni Aling Marta. Isang simbolo ng proteksyon laban sa masasamang espiritu. Nang narating nila ang bakuran, ang hangin ay biglang bumigat. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar, mas nakakabingit kaysa sa anumang ingay. Ang mga halaman na dating lanta ay ngayon ay tila masigla at madilim na kulay. Ang mga dahon na parang pinahiran ng makapal na pinturo. Ang amoy ng lupa ay mas matindi, may bahid ng matamis at nakakasulasok na amoy ng dugo. Narito siya, bulong ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na silhouette ng kanyang bahay. Dahan-dahan silang pumasok sa bakuran. Ang mga sulo ay itinaas upang tanglawan ang kanilang daan. Walang bakas ni Ben. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang marahang pag-crack ng kahoy sa kanilang mga sulo
ang naririnig. Biglang isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa likuran ng bahay. Lahat sila ay sabay-sabay na palingon sa anino ng isang malaking puno. Nakatayo si Ben. Ngunit hindi na siya ang batang kanilang naalala. Ang kanyang balat ay maputla, halos kulay abok. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa isang hindi makataong pula, tulad ng dalawang nagliliyab na baga sa dilim. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at nakita ang matutulis at hindi pagkaraniwang mga ngipin. Ang kanyang maliit na kamay, mahigpit niyang hawak ang itak. Ang talim nito ay kumikislap sa maputlang liwanag ng buwan. Isang mahinang garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi isang salita, kundi isang uhaw na ungol. Ben, anak, mahinang sambit ni Tomas. Ang kanyang puso ay pinipiga ng sakit at takot. Ngunit hindi tumubon ang bata. Ang kanyang tingin ay nakapako sa mga kalalakihan. Ang kanyang pulang mata ay tila sinusuri ang bawat isa sa kanila. Huwag kang magpadala, Tomas, babala ni Aling Marta. Hindi na siya ang iyong anak. Biglang sumugod si Ben. Ang kanyang galaw ay mabilis at hindi inaasahan tulad ng isang mabangis na hayop na sumasalakay sa kanyang biktima. Ang itak sa kanyang kamay ay humahagipis sa hangin. Ang mga kalalakihan ay nagkanya-kanyang iwas. Ang apoy ng kanilang mga sulo ay sumasayaw ng padalos-dalos habang sila ay umiiwas sa atake ng bata. Ang dating maamong si Ben ay ngayon isang mabalasik na nilalang, puno ng galit at uhaw sa dugo. Isang lalaki ang hindi nakaiwas sa atake. Ang itak ni Ben ay sumayad sa kanyang braso. Nag-iiwan ng malalim na hiwa na agad bumuhos ang dugo. Umungal sa sakit ang lalaki at napahawak sa kanyang sugat. Hulihin niyo siya, sigaw ni Aling Marta. Huwag niyong hayaang makalapit siya. Ngunit si Ben ay masyadong mabilis. Para siyang isang anino na gumagalaw sa dilim, umaatake na walang babala at may pambihirang lakas. Isa pang lalaki ang natumba nang sa pilitan siyang itinulak ni Ben. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang bato. Si Tomas, sa kabila ng kanyang takot, ay hindi maaaring tumayo lamang at manood. Ang kanyang anak, kahit sa isang baluktot na anyo, ay nangangailangan pa rin ng kanyang tulong. Ngunit paano niya haharapin isang nilalang na dating kanyang pinakamamahal na anak? Ben, itigil mo ito, sigaw ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Anak, bumalik ka na sa akin. Tumigil si Ben sa kanyang pag-aatake at dahan-dahang lumingon kay Tomas. Ang kanyang pulang mata ay nakatitig sa kanyang ama at sa isang iglap tila may bahid ng pagkalito sa kanyang muka. Ama, mahinang bulong ni Ben. Ang kanyang boses ay daralgal at halos hindi marinig. Ben, sigaw ni Tomas. Umaasang may natitira pa sa kanyang anak, ngunit ang ilusyon ay panandalian lamang. Ang uhaw na pulang ningning ay muling bumalik sa mga mata ni Ben. Ang kanyang ngiti ay bumalik, mas malawak at mas nakakatakot kaysa sa kanina. Dugo, bulong ni Ben. Ang kanyang tingin ay bumaba sa krus na hawak ni Tomas. Biglang sumugod muli si Ben. Ang itak ay nakatutok sa dibdib ng kanyang ama. Sa huling sandali, itinulak ni Aling Marta si Tomas at ang itak ay sumayad lamang sa kanyang balikat. Umungal sa sakit si Aling Marta, ngunit matatag pa rin niyang hinahawakan ang kamay ni Tomas.
Ngayon na, Tomas, sigaw ni Aling Marta, gamitin mo ang krus. Nanginginig ang kamay ni Tomas habang itinataas niya ang krus. Nang nakita ito ni Ben, isang hindi makataong hiyaw ang bumulaslas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, tila nasusunog. Umuusok ang kanyang balat sa bahagyang tinamaan ng anino ng krus. Isang sigaw ng matinding paghihirap ang lumabas sa bibig ni Ben. Habang siya ay umaatras, ang kanyang pulang mata ay puno ng galit at sakit. Mahina pa, sigaw ni Aling Marta. Dagdagan mo pa ang iyong pananampalataya, Tomas. Ipinikit ni Tomas ang kanyang mga mata at buong puso siyang nanalangin. Muli, niyang itinutok ang krus kay Ben. Ang kanyang mga kamay ay mas matatag ngayon. Ang reaksyon ni Ben ay mas matindi. Ang kanyang katawan ay nagsimulang umusok ng mas malala. Ang kanyang balat ay tila natutunaw. Isang nakakatakot na amoy na sunog na laman ang bumalot sa hangin. Bumagsak si Ben sa lupa. Ang kanyang katawan ay nangangalaiti sa hindi nakikitang apoy. Tapusin mo na, Tomas, sigaw ni Marta bago pa siya makabangon muli. Ngunit hindi nakagalaw si Tomas. Ang nilalang na nakakahandusay sa lupa, bagamat baluktot at masama, ay ang kanyang anak pa rin. Ang mga alaala ng kanyang maliit na si Ben, ang kanyang mga ngiti at yakap ay bumabalik sa kanyang isipan. Hindi ko kaya, bulong ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, mabilis na gumalaw si Ben. Sa kabila ng kanyang pinsala, tumalon siya patungo kay Tomas. Ang itak ay muling nakataas. Wala nang panahon para mag-isip. Sa isang siglap, itinulak ni Aling Marta si Tomas sa tabi at siya ang sumalo sa atake. Ang itak ni Ben ay tumagos sa kanyang dibdib. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Aling Marta habang bumabagsak siya sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Tomas, puno ng panghihinayang at paumanhin. Tapusin mo na siya, Tomas, ang kanyang huling bulong bago tuluyang mawala ng buhay. Ang kamatayan ni Aling Marta ay nagpukaw kay Tomas mula sa kanyang pagkakatulala. Ang galit at sakit ay bumalot sa kanyang puso. Tinitigan niya ang nilalang na dating kanyang anak, ang nilalang na kumitil sa buhay ng isang mabuting tao. Sa pagkakataong ito, walang alinlangan sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang krus at buong lakas na ibinaon ito sa katawan ni Ben. Isang huling nakakagimbal na hiyaw ang lumabas sa bibig ng bata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo. Unti-unting nawawala na parang usok na tinatangay ng hangin. Ang itak ay bumagsak sa lupa. Ang talim nito ay naging itim na tuyod. Nang tuluyan maglaho si Ben, tanging ang amoy ng sunog na dugo ang naiwan sa hangin. Si Mang Tomas ay lumuhod sa tabi ng walang buhay na katawan ni Aling Marta. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na parang mga batis. Ang gabi ng paghuhukom ay nagtapos na, ngunit ang bakas nito ay nanatiling magpakailanman sa kanilang mga puso at sa kasaysayan ng kanilang maliit na baryo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang malalim na sugat. Wakas. Sa bawat hampas ng alon sa pantalan, may multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw at himutok.
nanunuka